Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Muli maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo po muli ay magkasama-sama para po sa timpong pananambahan sa Diyos. Yung mga ngayon po ay araw ng linggo, araw ng pagsamba, kaya tayo narito upang sambahin ang ating Panginoon. At bahagi po ng pagsamba natin ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng Kanya pong mga salita. Kaya ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpapatuloy lamang po natin ang ating pong talakayin at pag-aaral tungkol po sa buhay po ni Joseph. Ano po? Na kung saan ay si Joseph po ay siya pong ating pong tampok sa mga pag-aaral na ito. Marami po siyang naranasan at karanasan sa buhay na siyang mayaman po sa mga aral na pwede po natin mapagkunan. Kaya ngayon, sa umaga ito, ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating From Pain to Purpose. Okay, kung kayo po may Biblia, samahan niyo akong buksan ito sa aklat po ng Genesis, chapter 45, verse 1 hanggang verse 28. Okay? So, ganito po ating mababasa. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi makasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Verse 10, doon siya titira sa lupain ng Goshen, para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon ay mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gusto na makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikuwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang hiniyakap si Benjamin at ito naman ay umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang na hinahagkan ang ibang kapatid. Verse 16, nakarating sa palasyo, ang balita ng mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng paraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng paraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ang mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kanilang asawa at mga anak paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod nga ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng paraon at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tig-iisang bihisan maliban kay Benjamin. 5 ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak.
Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto sa Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang mga kargang trigo, tinapay at iba pang pagkain upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, huwag na kayong magtatalo-talo sa daan. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating doon, sinabi nila kay Jacob, Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto. Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. 27, ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bilin ni Jose at makita ang mga kaarwahing ipinadala niya ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos, sabi ni Jacob, buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay sumaglit na yumko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat po dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw rin po ang Diyos ni Jose, na kung saan ay gumawa ng mga bagay na imposible, mga bagay na himala na kanya pong naranasan. Sa umaga ito, salamat po dahil narito kami muli para tunghayan ang inyong mga salita, pag-aralan, pagbulay-bulayan, at pagkunan, Panginoon, ng mga aral. Salamat po sa inyo pong mga salitang binasa. Patuloy lamang ninyo itong pagpalain at ingatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan nyo kami na maunawaan, maintindihan namin ang mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya mo Diyos, ang banal na Espiritu, ang siya mamayani sa aming kalagitnaan, magturo sa amin at magpala sa amin, aming Ama. Purihin o Diyos ang dakilang pangalan, sambahin kayo sa oras na ito at pinagkatiwala namin sa inyo ang kabuuan ng aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, po aming samang dalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. So, bago tayong patuloy po, naroon na po tayo sa tagpo na kung saan si Jose at ang kanyang mga kapatid ay nagkita-kita na po, doon sa bahay mismo ni Jose. Nung sila po ay, di ba, naalala natin nung nakaraan sa ating pag-aaral, nung sila po ay pinayagan ng umuwi, pero ang ginawa po ni Jose ay yung doon sa sako po ng kanyang mga kapatid, ay ibinalik po yung pera nung sila po ay umuwi na. Yung doon sa bunsong kapatid na si Benjamin ay nilagay po yung kupa ni Jose, yung inuman. At ngayon, nang dahil doon, sila po ay hinabol, tapos pinabalik po sila sa Ehipto, at ngayon sila po ay pinanagot ni Jose doon sa nangyari at pinaratangan na nagnakaw itong si Benjamin. Pero ang totoo noon ay yun ay mga pakana ni Jose para lang na wag silang malayo, bago sila mabalik doon sa Ehipto. So ngayon nung sila bumalik dahil hindi pa sila nakauwi, nabalik sila sa Ehipto at ngayon ito na yung panibagong tagpo. Sabi nga yung Genesis chapter 45 na ito po ay one of the most emotional chapters in the Bible. Kung inyo pong babasahin kasi yung Genesis chapter 45, talaga sineryoso nyo pagbasa, hindi po pwedeng hindi kayo maiyak sa tagpo. Kasi nga ito yung mga pagkakataon na kung saan ay talagang maibubuhos mo ang iyong emosyon sa pagbabasa dito. Kahit nga ako, ilang bisis ko na po binasa ito, pero minsan pag binabasa ko ito, ay talagang napapaiyak ako sa tagpo, sa mga pangyayari. Very emotional po yung pangyayari. Kung saan ay nagtagpo po si Jose at ang kanyang mga kapatid, at dito ang panahon na ito ito na yung panahon na nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Kaya sabi rito, after years of suffering, betrayal, slavery, and imprisonment, Joseph finally revealed himself to his brothers. Talagang ito na, nagpakilala na talaga si Jose. At sabi nga doon sa ating pong binasa kanina, sabi niya doon, ako si Jose, ang inyong kapatid, ang ibininta ninyo dito sa Ehipto. So, hindi ho makapaniwala yung kanyang mga kapatid sa nakita po nila. Okay? So, kung ating pong titingnan ng mga aral, sabi nga, instead of revenge, he offered forgiveness. Sa halip, sa kabila ng lahat ng ginawa ng mga kapatid ni Jose sa kanya, mayroon po siyang dahilan para maghiganti doon sa kanyang mga kapatid. Pero sabi nga, instead of revenge, sa halip na siya maghiganti doon sa kanyang mga kapatid,
ang pinili niya ay magpatawad, magbigay ng pagpapatawad doon sa kanyang mga kapatid. Okay? Instead of bitterness, he saw God's hand at work. Ano po, sa halip na kapaitan o kaya galit, puot ang kanya hong ipakita doon sa kanyang mga kapatid, ay, sabi niya, nakita ni Jose yung kamay ng Diyos kung paano ito gumalaw sa kanila pong buhay. Ano po? Kaya negatibo ang pangyayari sa buhay po ni Jose, pero ang nakita po ni Jose ay yung positibong kaganapan at pangyayari. Kaya nga ho, ito yung chapter na ito, ano po? This chapter teaches us how God can transform our pain into His purpose. Ano po? Ito yung chapter po na nagtuturo po sa atin kung paano binabago ng Diyos. Kayang baguhin ng Diyos ang mga pasakit na ating pinagdadaanan patungo po sa kanyang layunin. Mga kapatid, tandaan natin mabuti, ang Diyos ay mayroon pong mabuting hangarin, mabuting layunin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen ba yun? Mayroon siya magandang plano. Ang plano niya ay para sa ating kabutihan. Mayroon siyang magandang panukala sa buhay po natin. Ito ay para sa ating kabutihan. Kaya lamang minsan yung plano ng Diyos hindi agad-agad nangyari at nagaganap sa atin. Minsan kailangan nating dumaan sa proseso. May mga pasakit minsan tayong pinagdadaanan. May mga sufferings minsan tayong pinagdadaanan. Hindi laging smooth yung ating pong pinagdadaanan. Pero once na ang Diyos ay may plano, may panukala sa buhay mo, tiyak at tiyak ay mangyayari kahit anuman ang mangyari sa buhay po natin. Okay? Kaya mga kapatid, sa oras na ito, sa ating pag-aaral, tingnan natin ang mga kasaysayang ito sa buhay po ni Joseph. Sa unang pag-aaral natin, ang ating pong unang titingnan ay God's providence in our pain. Ano po? Dapat huwag lamang po yung sufferings, huwag lamang yung mga pagtitiis o mga pasakit ang ating pong makita. Dapat makita ho natin yung kamay ng Diyos sa kabilahon ng mga pagtitiis sa ating pong buhay. Sa verse 1 hanggang verse 8 sa ating pong binasa kanina, doon po natin makikita yung providence ng Panginoon. Okay? Tingnan po natin ang kasaysayan. Sabi dito, Joseph's brothers only saw their sin, but Joseph saw God's sovereignty. Ano po? Ang nakita ho lamang ng mga kapatid, kaya nga guilty ho sila, yung mga kapatid po ni Jose, ano po? Guilty po sila nung humarap sila kay Jose. Ang naiisip nila na yung kanilang kasalanan, hindi po yung kasalanan lamang nung pagka dala nila nung kupa o doon sa mga kasalukuyang kasalanan, ano po, kundi ang nasa puso talaga nila, yung guilt nila, yung kasalanan nila noon pa, yung ginawa nila kay Jose mismo. Ano po? Yun ho ang kanilang naisip. Pero, sabi nga, si Jose, iba ho ang kanyang nakita. Ang nakita niya ay yung sovereignty ng Diyos, yung kapangalaan, yung kapangyarihan ng Diyos, yung pangingibabaw ng Diyos doon sa mga pangyayari. Ano po? Kaya nga, naniniwala si Jose na ang Diyos ay makapangyarihan, siya ang gumawa at gumagawa sa buhay po nila. Okay? Kaya kung ating papansinin, sabi nga doon, 3 times Joseph emphasized that God had sent him to Egypt. Ano po? 3 beses po yun. Mababasa natin sa verse 5, sa verse 7, at saka sa verse 8. 3 beses niya binanggit. Sabi niya sa kanya mga kapatid, hindi kayo ang nagpadala sa akin dito sa Ehipto. Yeah? Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Diba? Paulit-ulit niyang binanggit yon. It was not you who sent me here. Sabi niya gano'n. Ano po? But God. Ano po? Kung ating pong titingnan, ang katotohanan, literally, ano po, si Joseph ay nakarating sa Ehipto dahil po sa kagagawan ng kanyang mga kapatid. Anong ginawa sa kanya? Siya ho ay ibininta doon sa mga Ismailita. Kaya siya ay nakarating sa Ehipto at ibininta po doon sa kay Potiphar. Ano po? Pero ang nakita ni Joseph, sabi niya gano'n, hindi kayo ang nagpadala sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito sa Ehipto. Yan, di ba? Kasi mayroong layunin. May purpose talaga ang ating pong Panginoon. Okay? Sabi dito, Joseph understood that although his brothers were responsible for their actions, God worked behind the scenes for a greater purpose. Ano po? Pagkaman nakikita, naintindihan daw po ni Joseph, ano po, na ang kanyang mga kapatid ay kailangan managot sa kanilang ginawa dahil masama ho kanilang ginawa sa kanya eh. Pero ang nakita po ni Joseph, ano po, nakita niya na ang Diyos ay gumagawa sa kabila ng lahat ng pangyayari
para sa dakilang layunin. Kaya mga kapatid, once again, ang Diyos ay may layunin sa buhay po natin. Ano po? At ang layunin na yun ay para sa ikabubuti natin sa kinabukasan. It is for our own good. Di ba? Kaya nang dahil dyan, ay dapat yun ang makita natin sa ating pong buhay. Mga kapatid, ano man ang ating pong mga pinagdadaanan, tandaan lamang nating mabuti, ay mayroon pong dakilang layunin ang Diyos. Mayroon siyang mabuting plano sa buhay po natin. Yan. Kaya nga ho, sa isang illustration, sabi nga, a surgeon uses a sharp knife that causes pain, but the purpose is healing. Masakit ba? Sino na-operahan na dito? Anong klaseng opera? CS. Masakit ba pag ina-operahan? Yes, masakit po yon. Pero sabi niya, hindi lamang sa CS, hindi lamang sa cesarean, kundi maging kapag mayroong sakit, halimbawa may problema sa loob, di ba, ino-opera. Hindi ho madali yun. Buti ngayon medyo madali-dali na kasi mayroon ng mga laser na kaya gamitin. Pero dati talagang kutsilyo. Tapos kutsilyo mapurol pa. Talagang kinakailangan ay hiwain talaga. Yung tiyan, yung kung saan yung opera. Masakit talaga iyon. Pero sabi niya, kailangan kahit masakit para ho sa kagalingan. Di ba? Kung hindi operahin, minsan sabi nga, hindi ho gagaling. Kaya ganyan din po daw ang sa ating pong buhay. Sabi nga, God may allow painful experiences to accomplish His divine plan. Okay? Minsan, hayaan ng Diyos, pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga mahihirap na sitwasyon, mga masasakit na pangyayari sa ating buhay para lamang maranasan natin ang kanyahong plano, divine plan sa ating pong buhay. Ma-accomplish po yung kanyang divine plan para sa atin. Kaya nga, katulad sinabi ko kanina, hindi laging smooth ang plano, ang pinapagdadaanan, proseso. Hindi laging smooth yung proseso patungo po sa plano ng Diyos. May mga panahon na minsan kailangan mong dumaan sa mga bako-bakong daan para lamang matupad ng Diyos yung kanyahong plano sa iyo. Bakit ganun minsan? Kasi may mga pagkakataon na ang plano ng Diyos ay nangangailangan ng maayos na pagtanggap po nito. Kasi nga, baka kapag maganda plano sa iyo ng Diyos, pero pag hindi ka pa handa dito, ay pwede kang sumuko, pwede kang umayaw, pwede mong salaulain yung plano na iyon. Kapag hindi ka pa handa. Kaya minsan, kinakailangan mo na ay linangin ang iyong buhay para ho lamang maunawaan mo, matanggap mo yung talagang mabuting at magandang plano ng Diyos. Okay? Pagkamat minsan masakit, minsan mahirap, pero kailangan po natin matanggap para alang-alang po doon sa plano po ng Diyos. Okay? In application, sabi nga, sometimes we ask, dahil sa hirap ng buhay, minsan sa mga suffering natin pinagdadaanan, minsan ang tanong ho natin, why did this happen? Okay? Minsan, ganun ang tanong natin kayo ba ay nakapagtanong na sa inyong sarili, bakit nangyayari ito? Nasubukan nyo na magtanong ng ganun? Bakit nangyayari ito? Kung totoong may Diyos, bakit nangyayari ang mga bagay nito? Bakit hindi niya kayang kontrolin ang lahat ng ito? Okay? Then, minsan, why did God allow this? Bakit pinahintulutan ito ng Diyos kung makapangyarihan talaga siya? Bakit pinahintulutan niya ito sa aking buhay, sa ating buhay? Yan, minsan nagtatanong tayo ng ganon. Okay? At higit sa lahat, ang tanong natin, why am I going through this struggle? Bakit ako ang nakakaranas ng pasakit na ito? Natanong nyo na ba sa sarili nyo? Minsan, wala pa tayong tanong kapag hindi pa tayo nakakaranas. Pero pag nandoon tayo sa sitwasyon na kung saan ay nakakaranas tayo ng mabigat na problema at pagsubok at suffering sa buhay, minsan ang tanong natin, bakit ako? Bakit hindi siya? Bakit hindi sila? Bakit kung kailan pa ako naging Kristiyano, kung kailan pa ako naging tapat sa iyo, Panginoon, bakit ngayon ko pa nararanasan? Bakit dati? Bakit sila na mga nasa labas hindi nakakaranas ng ganoon? Well, mga kapatid, may mga panahon na ang Diyos ay sovereign. Siya po ay talagang makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang gusto niyang mangyari sa ating pong buhay. Hindi natin pwedeng questionin ang Diyos.
Alam niya kung ano po ang ating pinagdadaanan, at alam niya kung saan tayo patutungo, alam niya kung paano natin ito haharapin, ang lahat ng ito. Okay? Kaya sabi nga, like Joseph, we may not understand everything now, but we can trust God's providence. Ano pa? Katulad daw po ni Joseph, maaaring hindi natin maintindihan minsan yung mga pangyayari sa kasalukuyan, pero pwede tayong magtiwala daw po sa Diyos, sa Kanya hong pagkalinga, sa Kanya hong pagtutustos, sa Kanya hong Kanyang providence. Ano po? Anong Tagalog ng providence? Pagkalinga, at saka marami pong meaning po yan. Ano po? Ayun yung pagpapakita ng kataasan ng Diyos sa pagkukontrol ng buhay po natin. Ano po? Yon. So, kaya nga sabi sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things, sabihin po natin, all things, God works for the good of those who love Him. Sino lang sa kanino gagawa ang Diyos ng mabuti? Doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ay kung hindi ka nagmamahal sa Panginoon, hindi ka gagawa ng Diyos ng mabuti. Ano po? Well, mga kapatid, sabi nga, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, as long as we know na mahal natin ang Panginoon, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba sa buhay. Basta alam po natin, mahal natin ng Diyos. Sabi nga, lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay, sabi nga, all things work together for our own good. Kaya hindi man mangyari ang good dito sa lupa, tiyak, naniniwala ko, tiyak, mangyari ang pinaka-best and pinaka-the best doon sa kabilang buhay. Minsan, dito sa mundo ito, hindi natin makamit yung pinaka-the best na buhay. Ano po? Pero sa piling ng Diyos, sa kabilang buhay, tiyak, the best po ang pwede natin matanggap mula sa Panginoon. As long as we know na hindi tayo talaga bibitaw sa Diyos sa kabila ng mga sufferings, ano po, talagang mananatili tayo sa Kanya, magpapatuloy tayo sa Kanya hanggang sa dulo ng ating buhay, talagang ang Diyos ay gagawa at gagawa para po sa ating kabutihan. Okay? So yon, ang providence po ng ating Panginoon. Pangalawa sa ating pag-aral, God's pardon through forgiveness. Yan, yung pardon at forgiveness, pareha lang. Ano po? Tagalog yan ay ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kapatawaran. Ganun ba? Yan. Kasi minsan ganito yan eh. Minsan pwede man tayo magpatawad. Di ba? Pwede kang magpatawad pero ang pagpapatawad mo ay sa sarili mo lang pagpapasya. Ang gusto ipakita ho dito, kaya ka nagpapatawad dahil pinatawad ka. Di ba? Kaya ka nagpapatawad kasi pinatawad ka na ng Diyos. Okay, tingnan po muna natin ano po si Joseph. Sabi dito, Joseph had every reason to hate his brothers, yet he chose forgiveness. Di ba? Mayroon siyang bawat dahilan, pagkakataon, ano po, na mayroon siyang maraming dahilan para ho magalit, mapuot sa kanyang mga kapatid, sa kanilang mga pinagagawa sa kanya. Di ba? Pero sabi niya, pinili niya ang magpatawad. Yan, mga kapatid, sa ating buhay, tandaan nating mabuti, ano po, sino ba may kaaway dito? Sa ating buhay, hindi ho natin maiwasan na talagang magkaroon ng kaaway. Ano po? Minsan, hindi naman tayo nangangaaway, pero may mga taong umaaway ho sa atin. Di ba? Kasi tayo as Christian, mga mababait naman tayo. Sabihin po natin, tingnan natin mga kapatid, katabi natin, mabait ba sila? Yan. Yan. Minsan hindi man tayo mang-away sa iba, pero minsan tayo ang inaaway ng iba. Di ba? Pero ito ang okay lang siguro kung ikaw mang-away, kasi maghahanap ka ng kapatawaran. Pero ikaw na mismo yung inaaway, ang tanong ho doon ay, handa ka ba, kaya mo ba na magpatawad? Yun ang tanong eh. Handa ka bang magpatawad? Kaya mo bang magpatawad? Halimbawa, ikaw na ho mismo yung naagrabyado. Yun minsan ang mahirap po sa atin. Kapag tayo na mismo ang nailagay sa alanganin. Napakahirap minsan magpatawad. Halimbawa, nagdadrive ka, tapos bigla kang kinak ng ganon. Anong reaksyon mo? Magalit? Magalit ka ba? O magpe-praise the Lord ka na lang? Yung minsan hindi ho natin maiwasan doon sa mga driver, di ba? Hindi natin maiwasan. Ay, doon niya ho sa amin ay minsan napapahiya ako sa misis ko eh. Kasi pag umuwi ho, pag kami paglinggo,
ay may mga pagkakataon na wala ho kaming madaan. So, sa daanan mismo namin na kalsada ay sarado dahil lang sa birthday. Ganun na doon sa amin eh. Basta may birthday, sasarado yung kalsada, doon sila sa gitna ng kalsada mag-celebrate. If daanan papunta ho sa amin, wala ho kaming madanan, maliban kung kami ay ikot pa. Minsan nagtanong po ako, sabi ko doon, ano nangyari? Ano ba meron dyan? Birthday po eh. Sabi ko, bakit kailangan talaga isara yung kalsada? Kaya mo na, minsan lang naman to eh. Wala akong magawa, ikot ako ng ganyan. Pero habang ako yung ikot, nagmamurmur na. Ngingit-ngit yung kalooban ko. Sabi ko, yan naman ay pampubliko, bakit kailangan isarado? At ang kalsada ay para sa mga sasakyan. Ba't kailangan isarado? Sana kung kahit man gamitin yung kalahati ay pwede madaanan. Hindi, buo eh. Di ba? Talagang nagingit yung kalooban ko. Habang nag-drive, nagsasalita, sabi ng misis ko. Siya na yung nagagalit sa akin. Ano ka ba? Bakit nagsasalita? Di ba? Bisan nakakahiya eh. Di ba? Nakakahiya yung ikaw ay hindi marunong magpatawad. Diba? Kaya mga kapatid, tandaan nating mabuti, si Joseph, sabi nito, pinili niya na magpatawad sa halip na gumanti. Ano po? O magalit sa kanyang mga kapatid. Kaya sabi ito, instead of condemning them, he comforted them. Di ba? Sa halip daw po na hatulan sila sa kanilang mga pinagagawa, pero ang ginawa niya ay, sabi nga, inalipan niya sila. Talagang napakaganda ng ginawa po ni Joseph. Kaya nga sabi niya doon sa ating pong binasa kanina, sabi, do not be distressed or angry with yourself. Sa pag-uwi ninyo, sabi niya, umuwi na kayo, sabi nga ganoon, sunduin nyo na si tatay, ganoon po. Pero sa daan habang kayo naglalakad, huwag na kayong malungkot at huwag na rin po kayong magalit sa inyong sarili. Kasi dahil sa kanilang guilt, ay pwede sila magkaroon ng self-pity o kaya pagkagalit sa kanilang sarili dahil sa kanilang pinaggagawa. Pero sabi ni Joseph sa kanila, huwag na ninyong pagalitan ang inyong sarili. Huwag na kayo magtalo-talo sa daan, sabi niya ganoon. So, yun po ay pagpapakita na pinatawad ko na kayo, magpatawad din kayo. Okay? Kaya sabi doon sa tagpo na pangyayari, habang si Joseph at ang kanyang mga kapatid ay naroon, sabi doon, he embraced Benjamin and kissed all his brothers. Di ba? Ikaw, tanong lang, kaya mo bang yakapin ang iyong kaaway? Kaya mo bang halikan ang taong nang away sa iyo? Hindi, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi naman na after tayo doon sa gender. Ang sabi lang natin, kung kaya ba natin magpatawad doon sa ating pong kapwa? Kaya ba natin silang yakapin? O kaya kung para walang mali siya, kaya ba natin kamayan? Kaya ba natin silang batiin? Di ba? Kung sila ay may nang away sa atin, yan. Ito si Joseph ay ginawa po niya. Niyakap niya ang kanyang mga kapatid, hinalikan niya ang kanyang mga kapatid, dahil po sa kanyang pagpapatawad. Actually, itong ginawang, yung action na ito na pinakita ni Joseph, ito ho ay pagpapakita na talagang totoo na siya po ay nagpatawad sa kanyang mga kapatid. Di ba? Kaya niyo bang halikan? Oo, kaya. Basta halikodas. Basta halikodas. Yan. Kaya sabi rito, forgiveness restored a broken family. Di ba? Minsan sa ating pong pamilya, may mga hindi pagkakasundo, may mga pag-aaway. Mayroon bang pamilya ditong perpekto? Sinong pamilya dito ang wala hong pag-aaway sa loob po ng tahanan? Lahat tayo ay mayroon, di ba? Minsan, yung mag-asawa nag-aaway. Minsan, yung mag-ina nag-aaway. Minsan, yung ama at sa anak nag-aaway, di ba? Minsan, magkakapatid nag-aaway. Sa madalit sabi, kung may pag-aaway sa loob ng pamilya, minsan nagkakahiwalay, nagkakalayo-layo. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na broken family. Yan. Minsan, pinapalayas po yung anak. Lumayas ka dito, huwag ka nang bumalik. Hanggat hindi ka nagbabago. Di ba? Pero sabi nga, ang pagpapatawad, ito ay nagdudulot ng restoration at
nagdudulot ng pag-aayos po ng pamilya, sirang pamilya. Ano po? Forgiveness restored a broken family. Okay? Kaya napaka-importante po na tayo po ay nagpapatawad, katulad po ng ginawa ni Jose doon sa kanyang mga kapatid. Okay? Sa isang illustration, sabi nga, holding on to bitterness is like carrying a heavy backpack every day. Okay? So, kayo ba ay nakasubok na maglagay ng backpack sa likod? Yan. Kapag tayo daw po ay nag-iipon ng mga sama ng loob, galit, puot, araw-araw, para tayo naglalagay daw po ng load doon sa backpack na iyon. Kaya minsan pabigat hanggang sa dating ang panahon na hindi mo na makakayanan at bibigay ka na lamang minsan isang araw. Di ba? So ano po ang solusyon para huwag magpatuloy sa pagbigat ang ating pong mga load sa buhay? Napaka-importante ng forgiveness. Kaya nga sabi to, forgiveness does not change the past, but it frees us from being controlled by it. Maring hindi natin mabago ang sitwasyon. Nangyari na ang pangyayari. Ano po? Hindi natin mabago ang sitwasyon. Pero sa pamagitan ng pagpapatawad, ay sabi nga, pwede tayong lumaya mula sa pag-alipin nito sa atin. Di ba? Kasi nga, sabi nga, may kasabihan tayo na kapag ang salamin ay nabasag, hindi mo na maibabalik, hindi mo na maidudugtong muli. Di ba? So, dahil nangyari na, wala na tayong magagawa para ayusin yun. Ano po? Pero, pwede tayong makalaya mula sa pagkokontrol niyon. Kaya mga kapatid, ang solusyon para sa magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng pagkakasundo, pagsasaayos, ay walang iba kundi forgiveness. Yan. Tingnan po natin ang ating katabi. Handa ka bang, sabihin po natin, handa mo ba akong patawarin? Kung sakali lang naman, na tayo po ay magkamali at magkasala. Alam po naman natin kasi yung ating mga katabi, mga mahal natin sa buhay. So, most of the time kasi, di ba? Kadalasan, ang away ay madalas nangyari sa pagitan po ng mahal sa buhay. Bihira naman tayo makipag-away sa mga hindi natin kakilala eh. Di ba? Madalas ang pag-aaway nangyayari sa pagitan ng mga mahal sa buhay. Yan, halimbawa si Carmelita at si Odin, nag-away na ba kayo? Tinanong Sa ngayon, hindi pa. Wala pa. Puro pa love ang umiiral dyan. Si Hubert at si Patricia, nag-away na yan eh. Hindi, joke lang. Sa ngayon ay love pa ang umiiral. Pero dating panahon na talagang mag-aaway. Pero nga ang susi para mapanatili ang relasyon ay magkaroon ng pagpapatawad. Yan. Pagpapatawad. Kaya dapat nakahanda tayong magpatawad sa ating pong kapatid o sa ating pong mahal sa buhay. Okay? In application, sabi nga, is there someone you need to forgive? Meron ka bang mahal sa buhay o sino man na kailangan mong patawarin dahil siya ay nagkamali, nagkasala sa iyo? Sabi nga, the greatest evidence that we understand God's grace is our willingness to extend grace to others. Di ba? Ito na po, dito natin malalaman, makikilala, take note dito natin malalaman at maiintindihan o makikilala na naintindihan na natin yung biyaya at grasya talaga ng Diyos sa atin kapag handa na tayo, willing na tayo na mag-extend sa iba noong grasya din po ng Diyos. For example, kaya tayo ay nagpapatawad, it's all because pinatawad tayo ng Diyos. Di ba? Kinakailangan maintindihan mo yon. Maintindihan natin yun sa ating pong buhay. Kaya pag mayroon pong problema dumating sa ating buhay, na masakit talaga ang dating sa atin, ang tanging igaganti natin dapat ay pagpapatawad. Ano po? Ang lagi nating titingnan at babasihan sa pagpapatawad ay yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Dahil kapag pinagbatayan natin yung ating kabutihan loob lamang,
mananatili pa rin tayong galit. Kung ang pagbinatayan natin ay yung mapangyayaring masakit, hindi ho tayo makapagpapatawad. Di ba? Pero kapag ang pinagbatayan natin ay yung ating pong pagiging makasalanan, kaya ho tayo ay narito sa sitwasyon na ngayon dahil pinatawad tayo ng Diyos. Kapag doon nakaugat po yung ating pong pagpapasya, na tayo biniyayaan lamang po ng Diyos, ma-extend po natin ito sa iba. Kaya nakahanda rin po tayo na magpakita, magpadama ng biyaya ng Diyos sa iba. In other words, kung tayo po ay magpapatawad, ang dahilan ay pinatawad na muna tayo ng Panginoon. Sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 13, forgive, basahin po natin, forgive as the Lord forgave you. Di ba? As the Lord forgave you. Magpatawad ka, katulad ng pagpapatawad ng Panginoon sa iyo. So kinakailangan maunawaan mo yon, una sa iyong sarili, na ikaw ay talagang pinatawad ng Panginoon. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay papunta ng impyerno. Lahat tayo ay dapat paparusahan. Lahat tayo ay pwede makondemn. Pero salamat sa Diyos, pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Yun ang dapat laging pag-ugatan ng ating pong pagpapasya na pagpapatawad para sa iba. Kaya mga kapatid, napaka-importante ng ginawa ni Joseph sa kanya pong mga kapatid. Nagpatawad po siya dahil mahal niya ang kanyang mga kapatid. Okay? So ngayon, pangatlo, sa ating pag-aaral, ay God's provision for His people. Verse 16 hanggang verse 28. Ano po? Ito na yung provision ng Panginoon para sa kanya pong bayan. Sabi to, there were still 5 years of famine remaining, but God had already prepared Joseph to provide for Jacob's family. Take note, doon sa ating binasa kanina, sabi doon ni Joseph, 2 taon pa lamang ang nakalipas na tagutom. Mayroon pang 5 taon na natitira. Kung ating papansinin yung pangyayari, ubos na ang pagkain sa iba't ibang lugar. Kaya nakarating na sa Ehipto ang kawalan ng pagkain. Sa Kanaan, ang kawalan ng pagkain. Kaya bumaba na sila, sila Jacob, bumaba na sa Ehipto para bumili ng pagkain. 2 years pa lang. Paano pa yung 5 taon na darating pa, na tagutom? Di ba? Talagang sobrang hirap po ng mga susunod na mga nangyayari. Hindi lamang sa karatig na lugar, kundi sabi doon, yung tagutom na ito ay buong mundo na ang talagang tagutom. At sa Ehipto lang, mayroon pong provision. Sa Ehipto lang, mayroon pong pagkain na mabibili dahil doon nag-imbak si Joseph ng pagkain. Okay? Kaya nga sabi rito, napakabuti ng Diyos sapagkat si Joseph ay inihanda muna ng Diyos para i-provide ang pangailangan ng kanyang pamilya. Tandaan natin i-provide ang pangailangan ng kanyang pamilya. Kaya nga nasabi ni Joseph, hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang ihanda ang kinabukasan ng pamilya ni Jacob. Ano po? So, kaya nga sabi ito, God's provision arrived exactly when it was needed. Okay? Tandaan natin mabuti, ang Diyos ay hindi laging nauuna at hindi nahuhuli. Lagi siyang eksakto sa panahon po ng ating pong pangangailangan. Kung may kailangan tayo, handa ang Diyos na ipagkalob sa atin yung ating pangailangan ayon sa panahon na gusto niya. Hindi kanya bibiguin. Okay? Kaya mga kapatid, minsan mag-aalala lang tayo sa mga kaganapan at pangyayari sa ating pong buhay, lalong-lalo sa panahon ng kakulangan. Pero tandaan nating mabuti, ang Diyos ay mayroon pong provision sa panahon po na pangangailangan po natin. Once again, pangangailangan. Sabihin po natin pangangailangan. Hindi po gusto. Kasi minsan yung gusto natin, yun ang pinipilit natin, yun pala ay hindi naman natin kailangan. Magkaiba po yung kailangan, magkaiba po yung gusto lamang po natin. Yung kailangan po natin, yun ang ipagkakalob ng Diyos. Pero yung gusto natin, minsan ay ipagkakalob, pero minsan ay hindi. Kinakailangan yung gusto natin ay sang-ayon sa pangailangan natin.
para ipagkaloob ng ating Panginoon. Okay? So, tanda natin, ang provision ng Panginoon ay dumarating sa takdang panahon na talagang ito'y kailangan ho natin. So ito, nakita po natin ang pangyari sa buhay po ni Joseph, at ng kanyang pamilya. Dumating po yung provision ng Panginoon sa kanyang pamilya, sa pamilya ni Jacob, sa panahon po na talagang kailangan po nila. Ayun po, kaya nga nauna na ang Diyos naghanda. Okay? So ang ginawa po ni Joseph para humasustain po sila, yung kanyang buong pamilya doon sa Kanaan, sabi niyo, in-invite niya ang kanyang pamilya na doon na manirahan mismo sa Ehipto. Kaya sabi ito, Joseph invited his family to come to Egypt where they would be cared for and sustained. Okay? Para sila'y mapangalagaan at matustusan sa mga pangailangan. Kaya sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, papuntahin niyo na dito si tatay at ang buong pamilya, buong angkan, puntahan niyo sa Ehipto, dito na kayong manirahan at ibibigay ko sa inyo ang lugar na Goshen. Ayan, yung Goshen, ito yung matabang lupain. Pantakin mo, tagutom, dry season, pero mayroong lugar na matabang lupa. Yun ho ay sa Goshen. Bakit? Paano naging matabang lupa yon? May ulan ba doon? Well, siguro may hamog. Sabi doon, imasaganang lupa po yung lugar ng Goshen. Yun ay sinadya ng Diyos, inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan, ang bansang Israel. Okay? Kaya nung sila po ay nakarating sa Ehipto, actually, ang nagpasya ho dito ay hindi lamang si Joseph, maging po yung paraon. Yung paraon mismo, yung hari, siya yung nagpasya. Sabi po nung paraon, papuntahin mo na dito yung angkan mo, at ibibigay ko sa kanila yung pinakamatabang lupa. Okay? So talagang naroon ng provision ng Panginoon sa bansang Israel. Okay? So ngayon, sa ilustrasyon, sabi nga, before the Israelites faced the wilderness, God had already prepared them manna. Diba, naalala po natin sa kwento ng mga Israelita, hindi lamang sa buhay po ni Joseph at saka ng kanyang mga kapatid, maging sa buhay po mismo ng mga Israelita, bago sila nakarating sa wilderness, sa ilang, habang sila naglalakbay, ay may inihanda na ang Diyos na pagkain. Alam niyo bakit? Kasi sa ilang, sa wilderness na ito, ay wala hong mga tanim. Diba? Wala hong 7-Eleven, wala hong Pure Gold, wala hong Jollibee, walang mabilhan o doon sa wilderness. Wala ho silang maani, walang mga prutas. Basta walang makuhang pagkain kung sakali nung sila po ay naroon sa wilderness o sa deserto. Well, mga kapatid, pero nakita po natin na bago pa man sila makarating sa desyerto, itong mga Israelita sa panahon po ni Moises noon, ay sabi na naghanda na ang Diyos ng mana para ho sa kanila. Alam niyo mana? Ang mana ay ito yung tinapay na nanggagaling sa langit. Tuwing umaga, para dun sa mga baguhan, hindi pa ninyo alam, tuwing umaga, ang Diyos ay nagpapaulan ng mana. Umuulan po tuwing umaga. At yung mana na yon ay para siyang, nutriban ba? Basta pagkain yun. Ang ginagawa po, pinapupulot po sila ng mana na yon. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, sige, kumuha kayo, mamulot kayo, at yun ang inyong lulutuin sa buong maghapon pagkain po ninyo. Ayun. Kaya yun ay provision ng Panginoon sa kanila. Pero ang kukunin ninyo ay yung kaya nyo lang ubusin sa buong maghapon. Almusal, tanghalian, at saka hapunan. Yan. Bawal kumuha ng sobra kasi masisira lang kinabukasan. Well, kinabukasan naman ay panibago na namang ulan ng mana. O di ba? Siyempre, pag araw-araw na lang mana, nakakasawa. O di ba? Mananawa talaga. Kaya nagpadala naman ang Diyos ng panibagong pagkain. Karne naman. Kaya sabi niya, buti pa sa Ehipto, maraming pagkain doon. Di ba? So, ginawa ng Diyos, nagpadala naman siya ng mga pugo. Siyempre, nakakasawa ba pugo? Karne naman, pugo naman ang kanilang pagkain. O, di ba? Siyempre, yung mga pugo siguro, nang itlog pa. May pugo na may itlog pa. Di
Di mayroon silang iba't ibang pagkain. Nakaluto sila ng quick-quick. Okay mga kapatid, ang sinasabi lamang po natin bago po mangyari ho ang kahirapan, tandaan natin mabuti, ay mayroon pong inihanda ang Diyos na provision. Diba? Kaya sa atin, huwag po tayong mag-alala. Mga kapatid, as long as we know, alam po natin, na naglilingkod tayo sa Panginoon, mahal natin ang Diyos, tapat tayo sa Panginoon, huwag lang tayo mag-alala sa ating pong kalalagayan sa buhay sapagkat laging may provision ang Diyos para sa bawat isa po sa atin. Sabi ng Biblia, hindi tayo niya pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Kaya sabi rito, before a need arises, God often has a provision in place. Yan, bago daw po dumating ang pangailangan, mayroon nang nakalaan ang Diyos. Yan. Kaya tandaan natin mabuti, sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, as long as we know na kailangan po natin yan, ang Diyos ay meron pong inihanda para dyan, para sa iyo. Okay? So in application, sabi to, you may be facing financial difficulties. Maring tayo po ay humaharap sa financial difficulties ng buhay. Sino sa inyo ang nangailangan ng pera? Diba? Sabi daw, huwag lang daw tayo mag-alala kasi may provision naman ang ating pong Panginoon. May mana. Galing sa langit. Diba? May provision ng Panginoon. Tandaan lamang natin mabuti, hindi tayo pababayaan, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Okay? Basta magtiwala lang tayo sa Diyos. You may be facing family struggles. Sino sa inyo may problema sa pamilya? Hindi, sabihin may mga alitan, may mga problema. Yan. Pero huwag lang tayo mag-alala sapagkat alam po natin na mayroon pong provision ang ating Panginoon. Mga family struggles na yan, mga problema sa loob po ng tahanan, ang Diyos ay handa namang magtustos po sa atin. May provision ng Panginoon. Sino sa atin ang nakakaranas ng health concerns? Yan, you may be facing health concerns. Diba? May problema sa kalusugan, may sakit at karamdaman. Sabi, huwag lang tayong mag-alala sapagkat ang Diyos naman ay mayroong provision. Handa at kaya tayong bigyan ng Diyos ng malakas at malusog na pangangatawan at bigyan ng Diyos ng kagalingan kung sakaling magkasakit man. Di ba? Kailan minsan yung sakit kasi ay bunga, dulot ng ating mga kapabayaan noong una. Kaya minsan hindi natin masisi ang Diyos. Pero kung alam natin, naglilingkod tayo sa Kanya, tapat tayo sa Kanya, wala tayong ginagawang kamalian, hindi natin inabuso ang ating katawan, tapos nagkasakit pa rin tayo, doon ibibigyan tayo ng Diyos ng provision. Pero kung ang ating ginawa ay puro kabulastugan, puro kamalian, tapos ngayon nagkasakit tayo, tapos saka tayo hihingi ng tulong sa Panginoon. Minsan, himala ang kailangan mo. Kailangan mo ng himala mula sa Diyos. Pero mga kapatid, tandaan natin mabuti, ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa ating pong buhay. Okay? So, mayroon po provision ng Panginoon. You may be facing ministry challenges. Yan. Maring yung mga ministry natin ay mayroon po mga problema, pinagdadaanan, hindi natin maisaayos o kaya maraming mga problema o concern dyan. Pero tandaan lang natin, lagi may provision ang ating pong Panginoon. Okay? Sabi to, remember that God knows your needs before you do. Yan. Tandaan natin mabuti, alam ng Diyos ang ating pangailangan bago pa man natin ito gawa ng paraan. Bago pa man tayo humingi sa Kanya, bago pa man tayo maghanap ng solusyon, alam na ng Diyos kung ano ang ating pong pangangailangan. Kaya, kailangan lang talaga natin magtiwala lagi sa ating pong Panginoon. Okay? So tuloy tayo, sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 19, basahin po natin yon. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Okay, sabihin po natin all your needs. Hindi sinabing, but my God will meet some of your needs.
Hindi sinabi, di ba? Kundi all your needs. Lahat ng ating pangailangan according to the riches. No? Ayon po sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Di ba? Kaya ang provision ng Diyos ay sapat-sapat. Sobra-sobra para sa atin kung talagang kailangan ho natin. Magtiwala lamang po tayo sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, muli, sa Genesis chapter 45, sabi nga, Genesis 45 teaches us three powerful truths. Yung ating pong pinag-aralan. Una, sabi doon, God's providence in our pain. Ang ibig sabihin, God is working even when we cannot see it. Diba? Alam po natin, ang Diyos ay gumagawa, gumagalaw, kumikilos, kahit hindi natin nakikita. It's all because, minsan, hindi natin makita kasi nga, ang Diyos ay Diyos. Siya ay sovereign God. Ang kanyang kapamahalaan sa ating buhay, minsan ay hindi natin maunawaan at maintindihan. Pero, dapat nating maunawaan na siya ay Diyos na nakakakita sa anuman ng ating sitwasyon sa buhay. Dahil alam niya ang ating sitwasyon, pwede siyang gumawa para sa ating kabutihan. Okay? Pangalawa na truth, God's pardon through forgiveness. Yung ating pinag-aralan, tandaan natin mabuti, sabi niya, forgiveness brings healing and restoration. Yan, kapag tayo po ay nagpapatawad, ito ay magdudulot ng kagalingan at pagpapanumbalik. Okay? Pagpapanumbalik ng maayos at maayos na relasyon. Kaya ang pagpapatawad ay napaka-importante para po sa atin. At ang pangatlo, God's provision for His people. Okay? Ibig sabihin, God supplies what His children need. Kaya i-supply ng Panginoon sa atin ang anuman ang ating pangangailangan sa buhay. Kaya ng Diyos yun. Okay? So, ngayon, tingnan natin muli. Joseph's story points us to Jesus Christ. Sabi ito, ang kwento daw po ng buhay po ni Joseph, ito ho ay nagtuturo sa atin patungo kay Kristo Jesus. Kasi kung paano ang nangyari at naganap, naranasan ni Joseph, ganyan din po ang naranasan ng ating pong Panginoon Jesus. Ano po naranasan ni Joseph? Sabi nga, he was rejected by his own. Una, si Joseph ay, nireject ng kanyahong mga kapatid. Diba? Anong ginawa sa kanya? Ibininta, inihulog sa balon, ibininta, nakulong, nabilanggo. Basta iniwanan siya. He was abandoned. He was rejected by his brothers. Ganyan din po ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Diba? Sa Jesus din po ay, sabi doon, sa aklat po ng John, sabi to, pumunta siya sa kanyang bayan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Di ba? Ganyan, katulad ni Joseph ay naranasan din po ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga, si Joseph ay type of Christ. Okay? He was rejected by his own brothers o family. So, ganun din si Jesus. He was rejected by his own people. Di ba? Kaya nga, sino yung sumisigaw na ipako siya sa krus? Sino yon? Hindi po yun mga Romano, Yun ho ay mga Hudyo, kababayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sila po yung mga sumisigaw, ipako sa krus, ipako siya sa krus. Yan. Bakit? Itinanggi po nila ang ating Panginoon Jesus. Pangalawa, na naranasan ni Joseph, sabi he suffered unjustly. Naranasan po ni Joseph ang pagtitiis o sufferings sa buhay, pero hindi dahil sa siya'y nagkasala. And take note, walang kasalanan si Joseph sa lahat ng kanyang pinagdadaanan na suffering. Di ba? Hindi niya kasalanan na siya po ay ihulog sa balon. Hindi niya kasalanan na siya po ay bininta para maging alipin. Hindi niya kasalanan na siya po ay paratangan ng rape. Sa asawa ni Potiphar. Hindi niya kasalanan na siya po ay manabilanggo. Di ba? Lahat ng yon ay walang nagawang kasalanan itong si Joseph. Pero sa lahat ng yun siya ay nagtiis. Kaya yung kanyang pagtitiis na yon, yung kanyang sufferings na yon, yun ho ay hindi makatarungan. Tama?
hindi makatarungan yung kanyang naranasang pagtitiis. Kaya minsan mga kapatid, ganun din po tayo. May mga pagkakataon na tayo nakaranas ng pagtitiis, pero hindi makatarungan. Si Jesus, ganyan din po ang kanyang naranasan. Sabi nga, si Jesus ang nagmatay sa krus ng Kalbaryo, ang dahilan para sa ating mga kasalanan. Dapat ikaw yun eh. Dapat ikaw yun. Ikaw ang dapat mapako sa krus dahil ikaw ang makasalanan. Tayo dapat ang mapako sa krus. Pero kinuha ni Kristo Jesus ang ating mga kasalanan. At ang kanyang pagtitiis na yon ay hindi makatarungan. Hindi makatarungan dahil wala siyang sala, pero siya ang naghirap para ho sa atin. Di ba? Yan ho si Jesus. Katulad ni Joseph, ganyan po ang kanya pong naranasan. Okay? Pangatlo, like Joseph, he became the means of salvation for many. Di ba? Katulad ni Joseph, si Joseph kaya ho siya ay nauna doon sa Ehipto. Pinadala siya ng Diyos actually sa Ehipto. Ano po? Mga kapatid, ito spiritually speaking, dapat makita talaga natin yung kamay ho ng Diyos eh. Ano po? Sa buhay po ni Joseph, siya ay nakarating ng Ehipto, hindi dahil lamang siya ay bininta para makarating doon, kundi dahil, sabi nga, sinugo siya ng Diyos. Ano po? Sa proseso ng buhay, minsan hindi natin makita po yan physically, pero sa kabila ng lahat, spiritually speaking, talaga ang Diyos ang gumagawa at gumagawa sa buhay po ni Joseph. Nakarating siya sa Ehipto dahil mayroon pong plano ang Diyos. At ang planong iyon ay for the salvation of many people. Kung hindi nakarating si Joseph sa Ehipto, talagang ang buong Ehipto, buong mundo ay talagang makakaranas ng kagutuman sa panahong iyon. Pero dahil kay Joseph, sabi nga, siya po ay nakarating na Ehipto para sa kaligtasan ng marami. Para sa kaligtasan ng marami. Si Jesus ay ganun din po. Sabi nga, si Jesus, sabi ng Biblia, makinig kayo mabuti. Huwag niyo muna ako tulugan. Mamaya na kayo matulog. Sabi ng Biblia, for the Son of Man came to serve and not to be served. Di ba? And to give His life for the ransom of many. Many. Ang tanong natin ay ganito. Sagutin niyo ako ha. Si Jesus ba ay namatay para sa lahat o para sa marami? Diba? Hindi tayo magkasundo ito. Iba sa marami, iba sa lahat. Di ba? Ito ang tama. Si Jesus ay namatay para sa lahat. Okay? Pero ang kanyang kamatayan ay nagkakaroon lamang ng epekto doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Okay? Naniwala sa Kanya, nagtiwala sa Kanya. At hindi lahat ng tao ay tumutugon doon sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Kaya hindi lahat ay natubos, kundi ang natubos lamang ay yung marami na sumampalataya sa Kanya. Kasi kung ating babasahin yung Biblia, Mark chapter 10, verse 45, tama ba? Yan, nakalagay doon, for the Son of Man came not to serve, but to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Many po ang ginamit po doon. Pero sa ibang talata ay nakalagay doon, siya namatay para sa lahat. Okay. Wala namang mali, puro sila tama. Kaya lamang dapat nating tanawin na si Jesus ay namatay para sa lahat, pero ang kanyang kamatayan ay para lang magiging epekto lamang ito doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Well, mga kapatid, dapat nating maunawan at maintindihan, si Jesus ay nakaranas din po ng pagtitiis para ho sa kaligtasan ng marami. Ganon din po ang naranasan ni Joseph. Di ba? Kaya nga kung ating babasahin ang Biblia, mamaya, tingnan natin. Sabi nito, when life seems confusing, remember God's providence guides us. Yan. Kapag ang buhay po natin ay parabagang nakakalito na. So, lagi lang natin tandaan na may Diyos na siyang pwedeng manguna at paggabay po sa atin para maitama at maitumpak ang ating pong daan o layunin tinatahak sa buhay. Ano po? Kinakailangan magtiwala ho tayo sa Diyos kasi mayroon pong providensya ang Diyos. Mayroon siyang pamamahala sa ating pong buhay. Kung nakakalito, ano po? Halimbawa, hindi natin alam paano tayo magpapasya. Dito ba? Dito ba? Sino ba talaga? Di ba?
magtiwala tayo sa Diyos. Kasi siya ay mayroong makapangyarihan na pwedeng mag-guide po sa atin. Pangalawa, God's pardon frees us. Ano po? Ang kanyang pagpapatawad, ito'y nakapagpapalaya ho sa atin. Yan, kapag nakakalito, ano ba Lord, papatawarin ko ba talaga o hindi? Okay? Kung hindi mo mapatawarin, ikaw ang problema. Ikaw magkakaroon ng problema. Bakit? Kasi nga, maalipin ka doon sa yung guilt mo, ano po, yung problemang yun, mananatili ho sa iyo. Ikaw ang magdadala. Yung tao na nagkasala sa iyo, ang saya-saya na sa buhay, di ba? Pero dahil ikaw ay hindi nagpapatawad sa kanya, ikaw ngayon ang namumroblema. Ikaw ngayon nagdadala ng guilt, ano po? Ikaw ngayon ang nagdadala ng bigat dahil sa hindi mo pagpapatawad. Kaya sabi to, ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, na kung saan iyon ang dapat natin basyan, na magpatawad din tayo para tayo ay makalaya mula ho sa mga problema sa buhay. Okay? Pangatlo, when we are confused, ano po, kapag tayo po ay nasa panahon ng confusion, tanda natin lagi na God's provision sustains us. Yan. God's provision sustains us. So, lagi hong pagtutustos ng Diyos para ho sa atin. Handang tustusan tayo ng Panginoon. Okay? Sabi nga, pinakahuli nating talata sa Genesis chapter 50 verse 20. Basahin po natin yon. Sabi rito, ito'y sinabi niya mismo doon sa kanyang mga kapatid. Sabi niya doon, you intended to harm me, but God intended it for good. Di ba? Sinadya ninyo na ako ay saktan. Sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Pero ito naman ay sinadya ng Diyos para sa kabutihan. Di ba? Minsan, yung negatibong pangyayari sa ating buhay, tanawin lang natin ng tama. Gawin natin positibo at makakaranas tayo ng provision, ng pagpapala ng ating pong Panginoon. Makikita natin kung gaano kabait, kabuti at kaganda ang Diyos sa ating pong buhay. Tingnan natin ng tama, tanawin natin ng tama ang lahat ng pangyayari sa ating pong buhay. Salamat sa Diyos sa Kanya pong mga salita. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayong lahat ay magsitayo at patuloy natin purihin, sambahin, at pasalamatan ng ating Panginoon sa umagang ito.